Panibagong araw at panibagong pagkakataon na naman para makapagturo at makapagpagaling. Meron pala tayong dalawang tuturuan ngayon. Ito si Owen at si Yusuf dito sa Cavite. Bago mag-start yung training namin, gusto ko kasi muna na inaayos yung mga training tools na gagamitin namin. Para pag nag-start kami, tuloy-tuloy na. First na pinagawa ko sa kanila is ang behind the back split dribble. So para ma-activate dito, yung footwork at the same time yung ball handling nila. At pagdating nila sa last medicine ball, kailangan nila kuwanin yung medicine ball and then drive. So bakit nila kinuha yung medicine ball? Kasi kapag kinuha nila yung medicine ball, na-force nila to stay low. At the same time, pag naka-stay low sila, at the same time split stance, is nasa attack position na sila. Wherein kayang-kaya na nila i-blow by yung defender nila. At the same time, pagkapunta nila doon sa may cone, kailangan nila mag-change of direction. Wherein maguguling yung brain nila. Kung ano yung uunahin na pick up, it's either yung bola or yung med ball na nasa harap nila. Sa ganung paraan, tinitrick natin yung brain nila para magulo. Wherein sa game, nangyayari yon kung minsan nagugulo sila kung saan manggagaling or kung paano nila kukuhanin yung bola. Then after nun, they need to finish. So sa drill na to, pinafocus din yung hand and eye coordination nila. Si Owen at si Yusuf kasi, ang nakikita ko sa kanila ay nahihirapan sila mag-split stance. Isa rin sa napansin ko sa kanilang dalawa ay nahihirapan sila mag-stay low. Kaya pinagawa ko sa kanila yung drill na to kung saan kailangan nilang tapikin yung bola pag nagbi-between split sila. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon sila ng accountability to stay low. As time goes by, ginagawa nila yung drill, nakaka-develop sila ng muscle memory. And then yung next drill naman namin is a dribble moves. Ito yung mga move na pwede nyong gawin pag nasa perimeter ka na. So, ang pinapagawa ko sa kanila is punch dribble, then between split. So, pagka punch dribble nila, at the same time, yung med ball, kailangan nilang ibagsak, no? So, ang wino-work natin dito kasi is yung timing nila. At the same time, pagka between nila, ang gusto ko, hawakan nila yung med ball para ma-force silang mag-stay low. Kasi ngayon yung problema nila, hindi sila makapag-stay low. So, ginagawa ko, binibigyan ko sila ng accountability sa pamagitan ng pag-touch cone at pagkuha sa cone para ma-stay low sila. Kung yung problema mo ipag-stay low, kailangan mo lang magkaroon ng accountability na pwede mong tapikin para ma-force yung sarili mo mag-stay low. Hindi kasi pwede na pagka gusto mong mag-stay low, isipin mo mag-stay low ka lang kasi naka-develop ka ng muscle memory na mataas ka lagi. So, to be able to stay low palagi, you need to have accountability. So, it's either tatapikin mo yung sahig, tatapikin mo yung cone, or whatsoever pa yan, no? Basta yung goal, mag-stay low ka. Habang nagagawa na nila yung drill, no? Mastery of the skills na lang na muna tayo, no? So, wherein hindi na involve yung masyadong maraming turo. Mastery of the skills. Tandaan nyo, if you want to develop skills, repetition is the key. So, that's it for today, guys. I hope na meron kayo natutunan. Always remember, good, better, best. Never let it rest. Until your good is your better and your better is your best. Thank you, guys.